Dito naman sa San Jose del Monte, Bulacan, kung nasaan ngayon ang News TV Quick Response Team, malagim na krimen ang sinapit ng isang pamilya. Natagpo ang patay sa kanilang bahay ang isang ina at dalawang anak niya. Tadtad ng saksak ang ginang na biktima, pati ang kanyang mga anak na edad 8 at 5. Ayon sa isang residente sa lugar, may pumasok na dalawang lalaki sa bahay bago matagpo ang patay ang mag-iina. Narito ang report ni James Agustin. Sa sala ng kanilang bahay sa barangay Kaipian, San Jose del Monte, Bulacan, natagpo ang nakabulagtaang duguan at wala ng buhay na katawan ng 28 taong gulang na si Jamie Casabuena. Ilang hakbang lang mula sa katawan ni Jamie ang nakadapa namang bangkay ng kanyang anak na si Joaquin Mateo, 5 taong gulang. Sa kanyang kama naman natagpo ng duguan ding si Anton Gabriel, 8 taong gulang, tadtad ng mga saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mag-iina. Pati ang alaga nilang aso hindi pinalagpas ang nasa likod ng krimen. Ganun na lang ang gulat ng kanilang mga kaanak nang madiskubre ang karumal-dumal ng krimen. Susunduin po sila ng mga kapatid niya kasi yung asawa ko darating ngayong 11. Susunduin sila dito para kasama sila sa airport. Pagdating nila dito, discover nilang bukas yung pinto. Pumasok po yung ate ko, yung ate ko po na isa pumasok po sa loob. Tapos po nagsigaw na po siya. Tapos pumasok na rin po ako. Tapos nakita ko po yung ate ko tsaka po yung dalawa kong pamangkin. Na duguan na po. Martes ng gabi nang huling makita ang buhay ng kanilang mga kapitbahay ang mag-iina. Noon din daw namata ang pumasok ang dalawang lalaki sa bahay. Nakita ko pa siya. Tumutulong siya sa paggawa ng trapal nila. Sino kasama niya? Yung dalawa niyang anak, naririnig ko, tsaka yung isang gumagawa. Ayon po sa mga kapitbahay dito, meron po kami tinanong na nakakita na may pumunta dyan sa ganap na alas 9 ng gabi na kumakatok. Na may nagbukas na isang bata, batang lalaki na mali na pumasok yung dalawa. Dalawang lalaki to? Dalawang lalaki. Ayon sa pulisya, walang indikasyon na persang pinasok ang bahay. Kaya posibleng kakilala ng mga biktima ang may gawa ng krimen. May nakuha ring kutsilyo malapit sa pinto ng bayang Soko. Yung dugo dun sa loob ay halos tuyo na tapos bloated na po yung katawan. Apparently mga ilang oras nang patay ang mga to. James Agustin, GMA News. Arestado na ang dalawang suspect sa pagpatay sa mag-iina sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa Bulacan Police, unang naaresto sa Caloocan ang suspect na si Wilson Nosal. Ininguso naman ni Nosal ang kanyang kasabwat na si Joselito Cortez. Inaresto si Cortez sa Barangay San Miguel sa San Jose del Monte. Sa pagtatanong sa mga suspect, lumalabas na pagnanakaw lang ang intensyon nila pero pumalag daw ang mga biktima kaya sinaksak nila ng ilang beses. Kakilala ng mga biktima si Nosal bilang live-in partner ng isang kaanak. Nakuha ng mga suspect ang cellphone ng ginang na biktima at ibinenta ito sa halagang 200 piso. Ang dalawang nahuling suspect ay gumagawa umano ng trapal sa bahay ng mag-iinang pinatay sa Carissa 2A, Palmera Home Subdivision sa Barangay Kaipian. Mga puso, sa mga oras na ito, ilang oras makarang maganap ang krimen, ang labi po ng mga biktima ay nasa punerarya pa rin. Hindi po tayo nagkaroon ng pagkakataon na makahingi ng permiso para makapasok sa crime scene. Pero ito po ang bahay ng mga biktima sa loob nitong subdivision sa San Jose del Monte, Bulacan. Kung yung mga papansin mga kapuso, yung pong trapal ay ginagawa at sinasabi ayon sa investigasyon na yung dalawang lalaking suspect ay tumutulong sa paggawa ng trapal na iyan. Ayon po sa mga kapitbahay na ating nakausap, bandang alas 10 pasado kagabi, dalawang lalaki ang lumabas mula sa bahay na ito. Yun na po pala yung mga suspect. Pero wala raw silang narinig na anumang ingay o sigawan sa loob ng bahay na ito. Kaya inakala nila na walang problema. At yung dalawang lalaki na iyon, na kaibigan din ng biktima, ay dumalaw lamang sa lugar. Kaugnay po ng balitang yan, kumuha tayo ng update. Makapiling natin live sa pamamagitan ng telepono ang hepe ng San Jose del Monte, Bulacan Police, si Police Colonel Orlando Castil Jr. Colonel Castil, magandang hapon. Welcome po muli sa QRT. Magandang hapon po at saka sa lahat po ng nanonood po sa QRT. Sa development po sa kaso, Colonel Castil, itinuturing na ba ng SJDM Police na case closed na?
Opo, base po sa lahat po ng nakalap natin na ebidensya at saka sa mga testimonya ng mga witness po natin na nagilap, ay masasabi po natin na ang kaso po dito sa pagpatay po ng mag-ina ay solved na at saka ito ay pwedeng nating tawaging close. At dahil nga po at inihahanda na po ang pagsampa ng isang matibay at airtight na kaso laban sa mga suspect po. Colonel Castil, may hawak na po ba kayong autopsy report? Gusto sana naming malaman, sir, ilang saksak ang tinamo ng bawat biktima? Doon po sa bilang ng saksak ay wala pang yung walang specific na number, pero yung aming crime laboratory ay kinonfirm na it is stab wounds. Ibig sabihin saksak mula sa kutsilyo yung mga sugat doon sa yung tinamo po ng biktima. At doon naman sa nanay po ay meron din pong pananakal po doon sa kanyang leg po. Siguro ginamitan ng wire na isa sa mga suspect. May marka rin ba, Colonel Castil, na pinagsamantalakan ang mga biktima dito po sa nangyaring krimen? Doon po sa resulta po ng examination ng crime lab ay inaantay pa po namin yung result kung positive po siya doon sa semen fluid na kung doon sa organ po ng babae. At however, wala pa po yung sa hanggang sa ngayon po hindi pa po nakakaabot yung result po. Wala pa pong nagbigay sa atin po. Ayon sa report, Colonel Castil, may nakuha ang kutsilyo sa crime scene. Positive, ito na po ba yung ginamit sa krimen? Opo, base na din po sa mga sa account or ito yung mga sinasabi mismo ng mga suspect na voluntary naman po nilang ikinikwento na talagang yung kutsilyo na ginamit, ito po yung kitchen knife na siya din pong nakuha doon sa crime scene nung nagkaroon ng processing ng ating SOCO po. Ngayon, sa investigasyon ninyo, Colonel Castil, kung nakapagkwento na rin itong mga suspect sa inyo, ano po ang lumalabas na motibo sa krimen? Base po doon sa ang primary talaga na motibo ng itong mga suspect ay pagnakawan po yung biktima, lalo po yung nanay doon sa kanyang cellphone o kung may pera siya. Pero habang ginagawa nila yun is pumalag po itong nanay na biktima. Kaya ang nangyari po ay kumantong po doon sa pananaksak at sa pagsasakal po doon sa kanya. Kaya napatay po itong nanay. At considering din po na yung isa sa mga suspect ay kilala po ng dalawang bata. Kaya siguro po isinama na din po yung dalawang bata dahil itong isa sa mga suspect ay alam niya na maituturo siya ng bata dahil kilala naman po siya ng mga ito po. Cellphone lang po ba ang nakuha, Colonel Castil, o meron pa hong ibang kagamitan na posibleng nawawala at nasa kustudiya nitong mga suspect? So para yun lang po yung tinangay nila. Kasi din po sa sinabi nila yung cellphone at actually gusto lang nila magkapera para ang kanilang pag-usapan ay actually gagamitin doon nila sa pag-iinom pa. Kaya ganun ang ginawa itong dalawa at nung nakuha yung cellphone ay kumuha sila ng paraan para may sunlight to para magkapera sila at may magamit silang pambili po ng kanilang alat o tissue po. Nakasya po ba ito, Colonel? Dahil po doon sa itsura ng crime scene, pati na yung papaano ho isinagawa ang krimen, talaga namang karumal-dumal. Nung tinatanong natin sila, wala naman pong halong pamimilit at talagang freely naman pinapasagot sila. Voluntary naman silang binanggit po nila yung prior daw po sila pumunta doon sa bahay ng biktima ay gumamit daw po sila ng illegal na droga. Kaya yun po yung siguro masyadong
napalakas ang loob at sinabayan pa ng alak, kaya talagang naging lango itong mga suspect. Nung dumating po doon sa bahay. At nung dumating pa lang siya, talagang napapansin na siya nung biktima. Kaya nga nakaputik, sabi nung biktima doon sa isang kamag-anak, ay makita dito si na Wilson at mukhang lasing at parang natatakot ako baka may gawing hindi maganda po sa amin. Parang ganun po yung nangyari po doon. Malinaw na rin po ba sa inyo, Colonel Castil, sa malayang pagbibigay nila ng salaysay sa inyo kung ano-ano po ang naging papel nila? Sino ho ang unang sumaksak o paano ho? Nakapagkwento na po ba? Actually, ihahanap po namin po sila ng lawyer na pili nila at doon sa kanilang mga sinasabi ay ipapa-assist po natin sila ng council na pili po nila para at anytime ay makita din po na hindi sila sinasabi nila ay yun po yung totoo na walang namili sa kanila at talagang voluntary nilang ipinitwinto o sinasabi po yung totoo. At may dagdag ko na lang po at yung kanila pong ginamit ng mga damit din po na may nagkaroon po ng bahid ng dugo na kanilang itinapon doon sa ilog ay na-recover po din po natin at itatry po namin na ipadala sa crime lab kung kaya pa po i-extract yung dugo doon sa damit po para to determine nga kung magko-confirm mamatch po ito doon sa dugo po ng mga biktima po. Colonel Castil, gabi-gabi o araw-araw po bang nagagawi doon sa bahay ang mga suspect? Ano sa inyong palagay? Ito'y pinagplanuhan bago ko trabahuhin, Colonel Castil? Nung gumagawa sila doon ay napapadalas po sila ng punta. Pero hindi naman po actually palagi sila pupunta doon. Nagkataon lang po na itong yung si Wilson ay nakapagplano na ano kaya kung pagnakawan natin ito. Kaya ito yung kasamahan naman niya, si Joselito Cortez ay nagkaroon na sila ng sumang-ayon din po na gawin nga nila po yung plano doon sa biktima na pagnakawan. Kasi ano kaya pagnakawan natin at ang kapera daw. So yun, ginawa na nga po nila yung kanilang plano. Unfortunately, humantong nga po sa malagim na patayan po. Instead na pagnanakaw sana po yung kanilang intention. Paano nyo po nahuli, Colonel Castil? Anong mga lead ang ginamit ninyo para agad ninyong matunton ang dalawang salarin? Nung na-discover na po natin itong mga bangkay po ng mga biktima, nagkaroon po tayo ng malawakan na investigation regarding nga po dun sa incident. Una, nagkalap po tayo ng mga possible na mga witness na nandoon sa malapit sa area kung saan na sa palagay natin pwede na makapagbigay ng mga statement or mga kwento na mapagdudugtong-dugtong namin kung sino pa yung mga posibleng tao na nanggaling doon sa bahay. Kaya doon pa lang nakakuha na kami ng video, may dalawang tao na pumasok, lumabas ng ganitong oras, na ganito yung halos itsura. Tapos at the same time, sa pagkikipag-ugnayan po natin doon sa pamilya ng mga biktima, nakakuha po tayo doon nung, yun nga po yung screenshot ng yung palitan po ng mensahe nila sa cellphone na yun nga po nagsasabi yung biktima na bakit andito si Wilson sa bahay na mukhang nakainom at may kasamang isang lalaki tapos parang naramdaman niya na parang baka may gawing hindi maganda sa kanila. Kaya nung pinagtugtong-tugtong namin ay lumalabas na yung kinikwento po ng mga witness na nakuha namin sa labas ng bahay, yung text message na ipakita sa amin is
halos iisa po na halos same yung oras nagkakatugma at pati yung mga pagkakataon. Kaya inilunsad po namin yung manhunt dito sa Wilson at saka yung kasama niya. Kung saan nakaabot po kami ng Malaria Caloocan na doon po namin nakuha yung suspect. However, yung isa nung una is nakatalon to doon sa bahay niya at actually inabot kami ng ilang oras na paggagalugan dun po sa ilog sa pagitan po ng Caloocan at saka San Jose del Monte na kung saan yung ilog medyo mahaba na may madami pong mga damuhan. Pero ang ginawa po namin hindi po kami tumigil at pinalibutan po natin to ng ating kapulisan hanggang nakuha po natin dun sa loob. Hindi na po siya nakaalis kasi nabantayan po natin yung area. Kaya nakuha din po yung isang suspect. Colonel Castilla, nakaugnay nyo na rin po ba ang mga naulila, yung po kaanak ng mga biktima? Opo, actually, simula nung na-discover po yung mga bangkay po ng biktima, ay in-establish na po natin yung ugnayan or yung coordination po sa kanila. At kaya nga from time to time, nag-update tayo at palitan po kami ng mga information. Kung kami naman po ay may nakukuha ang mga information regarding na dun sa insidente. Tapos pag sila naman po may nakakakalap na mga information na sa palagay nila makakatulong ay binibigay kaagad nila sa pulis. Kaya nga po humantong dito sa mabilisan po na pagka-resolve po ng kaso dahil nga dun sa ginawa po natin po. Colonel Castil, bilang panghuli, ano pong kaso ang isasampa ninyo laban sa dalawang suspect? Actually, isasampa natin dyan yung kaso ng robbery with multiple homicide. At yun nga po, at siguro nasisiguraduhin natin na matibay at airtight po sa kaso dahil nga po kompleto naman po tayo sa ebidensya at talagang sa ebidensya pa lang ay kwan na po talaga ito dun sa suspect. At lalong-lalo na po na itong mga suspect naman po ay tahasan naman po nilang inaamin ng krimen at siguro doon na lang po sa papaguide na lang po namin sila ng counsel or abogado na sarili lang pili para doon sa pagbibigay nila ng voluntaryong mga testimonya ay maging valid po dito sa korte po. May dagdag po namin as evidence. Mga kapuso, ang hepe ng San Jose del Monte, Bulacan Police, si Police Colonel Orlando Castillo Jr. Colonel, maraming salamat. Magandang hapon po. Maraming salamat din po at mabuhay po ang PR.